Samantala, nilinaw ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi requirement ang franchise consolidation upang mairehistro ang Public Utility Jeepney o PUJ. Kasunod ito nang lumabas sa pagdinig ng House Committee on Transportation na may ilang pampaserong jeep ang na-impound dahil hindi rehistrado bunsod umano ng kabiguang makapagpa-consolidate ng prangkisa. Ayon kay Attorney Jane Laines, LTFRB board member, pinalawig na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Public Utility Vehicle Franchise Consolidation hanggang April 30, 2024. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na LTFRB board member Attorney Jane Laines at ni Piston National President Modi Floranda. Hindi natin requirement na mag-affidavit of undertaking para lang makarehistro. Wala na tayong nire-require na application for consolidation bago natin sila i-confirm kasi sabi ng Presidente, i-extend natin hanggang April 30. So ang ginawa natin, kino-confirm natin sila for purposes of LTO registration para makapagrehistro pa sila as for hire at makatuloy sila magbiyahe hanggang April 30. Sa ngayon ay talagang sabi nga natin talagang pahirapan yung pagpaparehistro sapagkat sinasabi nga pagkuha mo pa lang ng insurance ay talagang hinahanapan ka na ng insurance nang ikaw ba ay nag-comply doon sa programa ng modernization. Samantala, pag-aaralan naman ng Project Steering Committee ng Pamahalaan para sa Public Utility Vehicle Modernization Program ang suwestyon ng chair ng House Committee on Transportation na si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na operators na lang ang i-consolidate at wag ang ownership o prangkisa. Sa gitna ito ng mga nakikitang suliranin ng mga mambabatas sa pagpapatupad ng PUBMP. Patuloy namang nananawagan ng ilang transport groups sa PBBM administration na ikonsidera ang tuluyang pagsususpinde o pagbasura sa PUB franchise consolidation.